Up everyone, another day, another verse na naman tayo. Day 225. Our verse for today, Isaiah chapter 60 verse 22. Kakaunti sila pero dadami sila. Mga kapuspalad sila pero sila ang magiging makapangyarihang bansa. Ako ang Panginoon ang gagawa nito pagdating ng takdang panahon. Isaiah 60, ito ay pangako ng Panginoon sa bansang Israel kung gaano sila magiging kakilala, kung gaano sila magiging kadakila, and kung gaano sila pagpapalain ng ating Panginoong Diyos. Kung titignan natin sa mapa, hindi naman ganun kalaki yung bansang Israel. Isa lang tong maliit na bansa na napapalibutan ng mga sari-saring bansa na gusto siyang sakupin. Pero hanggang ngayon, hindi pa rin nila matalo-talo dahil sa habag at biyaya ng Panginoong Diyos. Kung i-apply natin sa buhay natin yung bansang Israel, napakasimple lang naman na bansa. Pero ang nagpadakila sa kanya ay yung pag-ibig ng Diyos, yung katapatan ng Diyos dun sa bansa na yon. Alam niyo, sa buhay natin ganun din eh. Mga simpleng tao lang tayo, hindi naman tayo ganun kayaman, hindi naman tayo ganun kakilala, pero pinagpala tayo ng Panginoon Diyos dahil alam natin kung gaano niya tayo kamahal. Ordinaryong tao lang yung tingin natin sa sarili natin, pero sa paningin ng Diyos, isa tayong extraordinaryong mga nilalang, mga ordinaryong tao na kayang gumawa ng extraordinaryong mga bagay dito sa mundong to. Itingnan natin sarili natin, ano bang meron tayo? Halos yung iba sa atin, liit ng tingin sa sarili, or maybe iniisip natin hindi tayo sapat, or maybe yung iba iniisip hindi pa ako tapos ng pag-aaral, or hindi pa ako yumayaman, hindi pa ako nagbo-boom yung business ko. Pero ang Panginoon, meron siyang nakikita sa bawat isa sa atin na hindi natin nakikita mismo sa sarili natin. Sabi ni Jesus, the kingdom of God is like a grain of a mustard seed. Sabi niya, ito yung pinakamaliit na buto, pero once na itinanim ito, ay lumalago ito, tumutubo ito at nagiging isang napakalaking puno na nagiging silungan ng mga ibon. Isang napakaliit na buto na sa habag at biyaya ng Panginoon, in the right time, in the right season, kaya niya itong palakihin at maging isang malaking puno na nakakapagbigay ng positive na impact, nakakapagbigay ng lilim, nagiging silungan ng mga ibon, or kayang magbigay ng mga bunga sa mga tao na nakapaligid dito. Maybe meron tayong mga ginagawa, mga maliliit na bagay para sa Panginoon, and maybe iniisip natin hindi tayo kasing engrande ng ibang mga Christian, di ba? Or hindi tayo kasing sikat na mga ibang mga preacher, but alam mo yon, or hindi tayo kasing galing mag-share ng mga nag-share ng Word of God. Subalit, patuloy tayo na manatiling faithful sa paglilingkod natin sa ating Panginoon in small things na pinagkatiwala niya sa atin or pinapagawa niya sa atin. Gawin natin ito na may pananampalataya at may katapatan sa kanyang kaharian. Lahat ng mga bagay, maliit, kakaunti, kung ilalagay natin ito sa kamay ng Panginoon, kayang-kaya niya itong padamihin, kayang-kaya niya itong palaguin, kayang-kaya niya itong pagpalain. Hindi sa timeline natin kundi sa timeline niya. Sabi ng Lord, when the time is right, He, the Lord, will make it happen. Nire-remind tayo ng verse na to na hindi natin kayang puwersahin ang bawat outcome ng bawat ginagawa natin. Alam niyo yung mga nagtatanim, hindi porke itinanim na nila yung buto, pagtulog nila, pagising nila sa umaga ay aanin na sila. Hindi naman ganun. Kahit anong puwersa ang gawin nila, hindi yun magbubunga agad. When the time is right, si Lord ang magpapabunga nun. Meron namang mga puno na lumaki na, naging puno, pero ayaw pa rin mamunga. Di ba? Kasi ang katotohanan, si Lord lang ang may kakayanan na magsabi kung kailan mangyayari at kung saan at kung paano mangyayari ang mga bagay na mangyayari. At yun yung mga bagay na kinakailangan natin ng pananampalataya, because hindi natin kayang madaliin yung outcome. The question is, mananatili ka bang faithful? Mananatili ka bang tapat sa Panginoon sa mga pinapagawa niya sa iyo? O
O baka sa simula ka lang magaling. Hindi importante kung paano ka nagsimula. Ang importante kung paano ka magtatapos. Kung magtatapos ka nga ba talaga. Dahil tanging ang mga mananatili lamang hanggang wakas na siya lamang maliligtas, sabi ng Panginoong Hesus. Ang tunay na pananampalataya, nagpe-persevere, nagpapatuloy, nag-grow, nadadapa, pero babangon pa rin at patuloy na susunod pa rin sa mga pinapagawa ng Panginoon sa Kanya. Nananalangin pa rin, nakikinig pa rin ng salita niya, nagtitiwala pa rin sa mga salita niya, nagtitiwala pa rin sa proseso ng Diyos, sa timing ng Diyos, at inahayaan na si Lord na lang ang magmaneho ng buhay na ito. Kapag hindi pa right time, kapag hindi pa according sa right timing ng Panginoon, kahit anong pagpupuwersa, kahit anong pagpupumilit niyan, hindi yan mangyayari. Pero kapag right timing ng Panginoon, kahit anong pag-iwas, kahit anong pagtanggi, mangyayari at mangyayari ang pinapagawa ng Panginoon. Hindi kayo naniwala, tanong nyo kay Jonah. Maaaring pakiramdam natin ang bagal-bagal ng proseso, but yun yung kagandahan kasi nun, yung pagtitiwala sa Panginoon during the time na hindi mo pa nakikita yung outcome. Sabi nga sa Bible, delight ourselves in the Lord and He will give us the desires of our hearts. I-enjoy lang natin yung process at yung presence ng Panginoon. At ang pangako naman niya sa atin, hindi niya tayo kakalimutan, hindi niya tayo iwan, hindi niya tayo pakubayaan. At palagi niya tayong sasamahan kahit pa maglakad tayo in the valley of the shadow of death. We must not fear evil, for we know that our great good shepherd ay kasama natin. Have more patience while we are in the waiting season and more faith to keep going. Especially kapag yung parang kaduda-duda na yung mga bagay na nakikita natin. Nalala ko yung sinabi ni Lord kay Moses. Ano yan yung nasa kamay mo? Sabi ni Moses, stop or stick. Di ba yun ang ginamit ng Lord? Kung ano yung bagay na meron tayo, yun ang gagamitin ng Lord. Naalala ko nung time na lumaban si Samson sa libong Palestine, di ba? Anong gamit niya? Kung ano yung available, yung John nung asno, nung donkey. And naalala ko si David nung tinalo niya si Goliath. Ano ba yung ginamit niya? Yung mga armor, yung mga swords and spears, yun ba yung ginamit niya? Hindi. Slingshot sa 5 bato. Actually, isa nga lang eh. Kung ano yung meron tayo ngayon, yun ang gagamitin ng Lord para mangyari yung purpose niya sa bawat buhay natin. Magtiwala tayo that when the time is right, He, the Lord, will make it happen. God bless everyone, and ay patuloy nating palaganapin ang salita ng Panginoon dito sa mundong to.